Ang araw ay hindi nag-iisip tungkol sa pagsikat ng tumalon si Dasha mula sa kama. Ang kanyang hubad na paa ay hinagupit ang malamig na sahig ng pasilyo. Ngayon ay magiging isa sa mga mahiwagang araw na iyon. Ang mga tiyahin ng lola ay darating para sa tanghalian, at nangangahulugan ito ng isang bahay na puno ng pagtawa. Ang mga kaldero na bumubulusok sa kalan at ang amoy ng pagkain na umiiral lamang kapag ang pamilya ay magkakasama. Gustong-gusto ng 7 taong gulang na batang babae ang kaguluhan na ito, ang pagkakataon na mag-eavesdrop sa mga pag-uusap ng mga maisapat na gulang habang nagpapanggap na itakda ang talahanayan. Inaasahan na may mapapansin ang kanyang bagong damit o magdala ng isang matamis na paggamot na nakatago sa kanyang bag. Sa kusina, si Anya ay nalubog na sa labanan sa pagluluto, ang kahoy na kutsara na sumayaw sa kawali tulad ng isang magic wand. Ang mga karot na tinadtad sa perpektong mga kube, mayonesa sa mga sariwang binuksan na garapon, pinapanatili ang mailinya na tulad ng mga sundalo, ang lahat ay naghihintay na lumingon. Nanay, ano muna ang gagawin ko? Tanong ni Dasha, habang ang kanyang mga braids ay nakalawit pa rin ng maluwag sa kanyang likuran. Umiti si Anya, nagsisipilyo sa isang mapaghimagsik na strand ng buhok na natigil sa kanyang pawis na noo kasama ang kanyang pulso. Vacuum ang karpet ng sala, pagkatapos ay alisan ng balat ang mga patatas na iyon. Ngunit dahan-dahan ha. Alalahanin kung paano kita itinuro nang hindi pinuputol ang iyong daliri. Mula sa sala, ang mabulok na tinig ni Oleg ay pinutol ang hangin tulad ng isang talim na halong maihom ng telebisyon. Mula nang maaga ay nanirahan siya sa kanyang sagradong upuan, isang pawis na lata ng beer sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay nakadikit sa tugma. Anya, huwag kalimutan ang sausage. Ha, ito ay halos handa na, sumagot ang babae, na naghahatid ng isang patagilid na sulyap sa silid, kung saan ang kanyang asawa ay mukhang mas katulad ng isang piraso ng kasangkapan kaysa sa isang lalaki. Pinagsama ni Dasha ang vacuum cleaner na may kabigatan ng isang driver ng Formula 1, gumagalaw sa paligid ng mga binti ng upuan at isawsaw ang nozzle ng aparato sa ilalim ng sofa. Gusto niya ito kapag pinuri ng kanyang ina ang kanyang kapritso. Ngunit malalim na inaasahan niya na ang kanyang mga tiyahin ay magdadala ng isang regalo, isang tsokolate, isang papuri sa bagong busog sa kanyang buhok. Anumang bagay na gagawing mas espesyal na araw. Ito ay halos 11 oras nang tumunog ang doorbell, bigla bilang isang putok. Pinatuyo ni Anya ang kanyang mga kamay sa kanyang may bulaklak na apron at nagpunta upang buksan ito, na naramdaman kung sino ang nasa kabilang linya. Ksenia Mikhailovna, kung ano ang sorpresa ng maaga, sinubukan niyang itago ito, ngunit ang kanyang biyenan ay nagtutulak na sa pintuan ng otoridad ng isang taong hindi humihiling ng pahintulot na pumasok. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa pasilyo ng katumpakan ng isang inspektor, na parang ang bawat alikabok sa baseboard ay isang personal na insulto. Tumulong ako, ha? Si Ksenia Mikhailovna ay isa sa mga kababaihan na kumuha ng puwang sa pamamagitan lamang ng paglalakad sa isang silid. Sa kusina ng kanyang anak, lumipat siya tulad ng isang reyna sa kanyang kaharian, pagbubukas ng mga kawali, rumaging sa pamamagitan ng mga aparador, naglalabas ng mga buntong, hininga na nagkakahalaga ng 1,000 mga salita. Anya, ano ang tungkol sa patatas na salad na may mayonesa? Gustong-gusto ito ni Nina Arkadievna, siya ay naghuhugas, na parang ang kanyang manugang ay isang mag-aaral na walang pag-iingat. Hindi mabubuhay si Tianina nang wala ito. Ginagawa ko ito ngayon, sagot ni Anya, ang kanyang mga daliri ay humahawak sa gilid ng lababo. Ang biyenan ay hindi nasiyahan, kinuha niya ang kahoy na kutsara mula sa mga kamay ng kanyang manugang at pinukaw ang sausage, na may enerhiya na tila, hayaan akong turuan ka kung paano ito gawin. Napanood ni Dasha ang lahat mula sa kanyang sulok, nakaupo sa bench na may kalahating kinakain na mangkok ng patatas. Hindi niya ito nagustuhan ng makipag-usap si Lola sa kanyang ina na ganyan, ngunit nalaman niya ng maaga na ang ilang mga laban ay hindi kanyang lalaban. Mas mahusay na manahimik at magdagdag ng higit pang mayonesa sa sausage, hindi bababa sa pagkatapos ay walang magreklamo. Bandang 12:30 ng hapon, ang mga tiyahin ay dumating sa isang avalanche ng malakas na halik, makulay na mga wrappings at pinalaki ang mga exclamations. Sina Nina Arkadievna at Taisa Arkadievna ay pumapasok, na naghahatid ng mga kahon ng tsokolate kay Ksenia Mikhailovna at isang bote ng mamahaling kognak, habang sina Anya at Dasha ay binati ng isang walang pag-iisip na tumango, na parang bahagi sila ng mga kasangkapan.
Shusha, mahal ko, dinala ko ang iyong mga paboritong sweets. Inihayag ni Nina na ibinibigay ang kahon na may isang umunlad. Dagdag pa ni Taisha, at ito ay para sa iyo, kapatid na babae. Walang tulad ng isang mahusay na inumin upang pasayahin ang pamilya. Para kay Dasha, hindi isang sulyap. Ngunit ang batang babae ay hindi nagmamalasakit. Ang mahalagang bagay ay ang masayang ingay, ang pagtawa na napuno ng bahay, ang pakiramdam na, sa loob ng ilang oras, ang lugar na iyon ay kabilang sa isang bagay na mas malaki kaysa sa mainip na araw-araw na buhay. Mag-upo ba tayo, mga tao? Iniutos ni Ksenia Mikhailovna, na parang ang mesa ay tama sa kanya, kahit na sa teknikal na ito ay si Anya na gumugol sa buong umaga na naghahanda ng lahat. Ang mga plato ay napuno ng pagkain at ang mga pag-uusap ay napuno ng tsismis. Sa pagitan ng isang kagat at isa pa, ang mga tiyahin ay nagsabi ng mga kwento na natagpuan lamang nila ang nakakatawa, habang si Ksenia Mikhailovna ay nagpasok ng mga acidic na komento tungkol sa mga batang babae ngayon, na hindi alam ang halaga ng isang biyenan. Sinabi ko na sa iyo, Shusha, sighed Nina, nakatingin sa mga patagilid kay Anya. Ang mga modernong batang babae ay walang paggalang. Sa palagay nila ang mundo ay umiikot sa kanila. Totoo ito, ayon si Taisha, nanginginig ang kanyang ulo. Noong nakaraan, ang biyenan ay tulad ng isang pangalawang ina. Ngayon, nais nilang mabuhay mag-isa, magbigay ng mga order. Saan mo nakita ang bawat isa? Si Anya ay nagsilbi sa pinggan sa katahimikan, ang kanyang mga labi ay pinindot sa isang manipis na linya. Si Dasha, hindi umupo pa rin, umikot sa pagitan ng mga upuan na ipinapakita kung paano niya inayos ang mga tinidor na tama at tumulong sa bihis na salad. Wow, kung paano ka lumaki, batang babae, sa wakas sinabi ni Nina na parang pagkatapos ay napansin niya ang pagkakaroon ng kanyang apo. At sa paaralan? Magandang marka. Sundin mo ba si nanay? Sagot ni Dasha, nagniningning ang kanyang mga mata. Alam ko rin kung paano gumawa ng borscht. At mop ang sahig at pinuto ni Ksenia Mikhailovna nang hindi man lang siya tinitingnan. Mas mahusay na matutong igalang muna ang iyong mga matatanda. Si Oleg, hindi mababago sa kanyang trono ng mga unan, binuksan lamang ang kanyang bibig upang magkomento sa pangingisda ng katapusan ng linggo o magreklamo tungkol sa kanyang boss. Tila hindi niya napansin o hindi nagmamalasakit tungkol sa panahunan na kapaligiran na para bang ito ay isa pang yugto ng isang opera ng sabon na hindi interesado sa kanya. Naaalala mo ba, Alyosha, kung paano kami nagpunta sa dacha bilang mga bata? Bumuntong hininga si Taisha, nostalgic. Lahat ay simple dito. Isang nagkakaisang pamilya nang walang pagmamadali. Sumang-ayon sa biyenan, nanginginig ang kanyang ulo. Ngayon, hindi namin nakikita ang marami sa aming apo. Trabaho bago ang pamilya ay nauna. Narinig ni Dasha ang mga salitang iyon at hindi maintindihan. Bakit naging komplikado ang mga may sapat na gulang? Gusto lang niya na tumawa ang lahat, para kay Lola na huwag bigyan ang kanyang ina na maruming hitsura, para makalabas ang kanyang ama sa upuan na minsan sa kanyang buhay. Kapag oras na para sa mainit na ulam, ginawa ng batang babae ang kanyang pinakamahusay, hawak niya ang tinidor na matikas, chewed na sarado ang kanyang bibig, sinusubukan na patunayan na malaki na ito. Ngunit nang maabot niya ang isang piraso ng karne, ang kanyang siko ay nakulong sa baso ni Tianina. Ang likido ay nabubo sa tuwalya tulad ng isang may kasalanan na mansa. Para sa isang segundo, mayroong isang katahimikan na makapal na maaari mong cut ito ng isang kutsilyo ng barbecue. Pagkatapos, ang lahat ng impyerno ay kumalas. Ang iyong anak na babae ay isang hayop. Umuwal si Ksenia Mikhailovna na nakatayo ng mabilis na ang upuan ay gumagapang. Ang kanyang mukha, na minsan ay namumutla, ngayon ay sinunog ang isang galit na pula. Hayaan siyang kumain mula sa lupa, tulad ng isang aso. Bago ang sinuman ay maaaring umepekto, hinawakan niya ang plato ng karne at itinapon ito sa sahig na may napakalaking puwersa. Ang porselana ay nabasag sa 1,000 piraso, ang pagkain na nakakalat tulad ng shrapnel mula sa isang granada, mga dingding at kasangkapan. Nagyelo si Dasha, nakabukas ang bibig sa isang walang salita na T.O. Pagkatapos ay dumating ang pag-iyak, una sa mga humihikbi na hikbi, pagkatapos ay sa mga hiyawan na tila napunit sa kanyang dibdib. Hindi ko maintindihan.
Bakit ganyan ang hiyawan ni Lola? Bakit ang lahat ay tumingin sa kanya tulad ng siya ay isang halimaw? Bakit nakabaligtad ang mundo sa loob ng 2 segundo? Si Anya ay nanatiling frozen, ang kanyang katawan bilang mabigat sa tingga. Ilang sandali, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Pagkatapos, dahan-dahan, lumingon siya kay Oleg, naghihintay, pag-iwas, para sa kanya na sabihin ng isang bagay, kahit ano. Ngunit ang lalaki ay chewed, walang malasakit, habang nakikipag-usap sa Tasha tungkol sa bagong baras ng pangingisda. Hangin na binili mo. Tama iyon, siya, inaprubahan ni Nina, na tumatawid sa kanyang mga braso. Ang mga bata ay dapat na edukado sa isang matigas na linya, kung hindi man sila ay nagiging mga savages. Siyempre, Tasha. Sa aming oras, maaari mo itong makuha ng mas kaunti. Ang pag-iyak ni Dasha ay ngayon ay isang tuloy na pag-iyak, ang kanyang maliit na mukha ay inilibing sa balikat ng kanyang ina. Niyakap siya ni Anya, ang kanyang mga mata ay naayos sa mga shards na nakakalat sa sahig, sa hindi nakakagulat na mga mukha sa paligid niya, sa kanyang asawa na hindi man lang tumingala mula sa kanyang plato. Isang bagay sa loob ng kanyang pag-snap, hindi ito galit, hindi ito sakit. Ito ay isang nagyayelo, malinaw na kalinawan ng kristal, tulad ng unang araw ng taglamig. Nang walang isang salita, tumayo siya, kinuha ang kanyang anak na babae sa kamay at tumungo sa pintuan. Saan sa palagay mo pupunta ka? Sigaw ng biyenan, nagulat. Iiwan mo ba ang gulo na ito? Ngunit inilalagay na ni Anya ang mga sapatos ni Dasha, ang kanyang nanginginig na mga daliri na tinali ang mga laces. Wala nang masasabi. Ang ilang mga bagay ay hindi nangangailangan ng mga salita, sapat na ang isang kilos. At iyon, alam niya, ang magiging una sa marami. Si Anya ay nakasuot ng Amerikana ni Dasha, kung gayon ang kanyang sarili. Ang batang babae ay humikbi ng mahina, hindi naunawaan kung ano ang nangyayari, ngunit sumunod siya, inilagay ang kanyang mga braso sa mga manggas na may isang kahusayan na sumira sa kanyang puso. Anya, anong ginagawa mo? Ito ay pagkatapos na sa wakas ay tumingala si Oleg, ang kanyang mukha ay minarkahan pa rin ng mga wrinkles mula sa unan. Saan ka pupunta? Tumingin siya sa kanya ng mahabang sandali, at sa hitsura na iyon ay may mga taon ng pagkabigo, isang mapurol na sakit at, higit sa lahat, isang resolusyon na hindi na pinapayagan ang mga pagbabago. Dashenka, magbihis, uuwi na tayo, tahimik na sinabi niya sa kanyang anak na babae. Ngunit hindi ba tayo nasa bahay, bulong sa bata, nalilito. Hindi mahal. Hindi kami. Ang pintuan sa harap ay bumagsak ng isang matalim na pag-click. Sa loob ng apartment, ang katahimikan na sumunod ay nasira lamang ng mga nagagalit na mga bulong ng biyenan na sinusuri ang hindi pa naganap na insolensya ng kanyang manugang. Samantala, sa hagdanan ng gusali, pinindot ni Dasha ang kanyang sarili laban sa kanyang ina. Ang kanyang mga hikbi ay humagulgol sa tela ng kanyang Amerikana. Hindi na unawaan kung bakit nila ito sinipa o kung bakit lumiwanag ang mga mata ni Hea na may luha na tumanggi siyang bumagsak. Kabanata 3. Ang pagdinig ay naka-schedule para sa kalagitnaan ng Nobyembre. Ginugol ni Anya ang linggo na dumadaan sa mga dokumento na inihanda ni Nina Vladislavovna na muling binabasa ang bawat sugnay na parang ang hangin na hininga niya ay nakasalalay dito. Si Dasha ay mananatili kay Elena, ano ang kailangan ng bata na marinig ang mga sordid na detalye ng isang pag-aasawa. Noong umaga ng paglilitis, nagsuot siya ng isang matinding suit ng navy blue at itinali ang kanyang buhok sa isang hindi magagawang buwan. Nais kong ihatid ang kabigatan. Responsibilidad. Sa salamin, ang kanyang pagmuni ay nagbalik ng isang maputla, ngunit matatag na mukha. Lahat ay magiging maayos, sabi ni Lena, pinipiga ang kanyang braso sa paalam. Huwag mo lang silang pukawin. Ang gusali ng forum ay humanga sa kanya sa kapaligiran ng grabidad nito. Walang katapusang mga corridors, mga tinig na tinig, mukhang may timbang na tulad ng mga pangungusap. Natagpuan niya ang ipinahiwatig na silid at naupo sa isang bench sa koridor, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa folder gamit ang mga papeles. Dumating si Oleg ng 10 minuto ng maaga, nakakapagod, ang kanyang kurbatang nagtanong isang simbolo ng kanyang sariling karamdaman. Nang makita siya, kumaway siya ng mahigpit at umupo sa kabilang linya ng koridor, na parang sila ay mga estranghero na pinaghiwalay ng isang hindi nakikita na linya.
Anya, may oras pa, bulong niya, papalapit. Subukan natin ulit. Seryoso ako sa aking ina. Naiintindihan niya. Hindi, Oleg. Napagpasyahan na. Hindi niya itinaas ang kanyang tinig, ngunit ang bawat pantig ay isang pader. Ngunit si Dasha, kailangan niya ng isang ama. Hindi ka titigil sa pagiging isa. Hindi na lang kami mabubuhay. Binuksan niya ang kanyang bibig upang igiit, ngunit nagbukas ang pintuan ng korte, at tumawag ang kalihim sa mga kasangkot. Ang hukom ay isang babaeng nasa gitnang may edad, na maihitsura na tila natunaw ang mga kasinungalingan bago pa man sila sinabi. Siya ay dumaan sa mga dokumento, nagtanong ng mga karaniwang katanungan tungkol sa mga dahilan ng diborsyo, pag-iingat ng bata at pagpapanatili. Defendant, sumasang, ayon ka ba sa mga termino ng demanda? Nag-atubili si Oleg, ang kanyang mga mata ay lumulubog sa pagitan ng maestrado at ng kanyang asawa. Ako. Ayokong maghiwalay. Maaari tayong makipagkasundo. Mayroong Dasha, mayroong. Ngunit hindi ka tutol sa diborsyo, di ba? Kung iginiit niya. Ang isyu ng alimony ay nalutas sa loob ng 2 minuto. Opisyal na kita ng 30,000 rubles. Sa makatuwid, 25% tandang bawas 7,500 buwanang. Ano mang mga pagtutol? Hindi ba ito mas mababa? Kung maaari mong patunayan ang pagbawas sa kita. Sa ngayon, sinusunod namin ang pahayag. Sa mas mababa sa kalahating oras, iniwan ni Anya ang patyo gamit ang sertipiko ng diborsyo sa kanyang mga kamay, isang kakaibang halo ng kaluwagan at kawalan ng laman sa kanyang dibdib. Nahuli siya ni Oleg sa exit. Anya, ano ngayon? Paano ko nakikita si Dasha? Gumagana ito sa katapusan ng linggo. Ngunit matino lamang. Hindi ako alkohol, ungol niya. Alam nilang pareho na ito ay kasinungalingan. Tumango si Oleg, ang kanyang mga balikat ay umakyat, at tumungo patungo sa paghinto ng bus na may hindi tiyak na mga hakbang. Ilang sandali, nadama ni Anya ang isang bagay na malapit sa awa, ngunit ang pakiramdam ay sumingaw bago ito mahawakan. Pagkalipas ng 4 na araw, isang insidente ang tatatak sa kanyang katiyakan na walang pagbabalik. Nag-aral si Dasha sa hapon at, pagkatapos ng klase, dati siyang pumunta sa bahay ni Lena, kung kanino siya ang maisusi. Ngunit sa araw na iyon, nang umalis siya sa paaralan, nahanap niya ang kanyang ama na naghihintay sa gate. Dashenka. Tumawag siya na may sapilitang sigasig. Halika, dadalhin kita sa bahay. Alam ba ni nanay, pinaghihinalaang ang batang babae? Siyempre alam mo. Sumang, ayon kami. Kasinungalingan na pagpasyahan lamang ni Oleg na may karapatan siyang kunin ang kanyang anak na babae tuwing gusto niya. Naamoy ito tulad ng beer, hindi marami, sapat na upang bigyan ka ng itapang. Nag-atubili si Dasha. Ito ay ang kanyang ama pagkatapos ng lahat. Ngunit palaging sinabi ni nanay na ipaalam sa akin kung nagbago ang mga plano. Tatay, pwede ba nating tawagan si nanay? Para saan? Mabilis kaming nakarating. Hindi niya napansin na umalis ka. Ang security guard ng paaralan, si Uncle Vicha, ay maingat na napanood ang eksena. Kilala ko si Dasha, isang kalmado, magalang na bata na laging binati sa kanya ng isang ngiti. Ngayon, gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nagtaksil ng takot. Dashenka, lumapit siya, pinayagan ka ba ng iyong ina kay daddy? Hindi ko alam, sagot ng batang babae, taimtim. Sinabi niya, ngunit hindi kami sumasang-ayon. At sino ka, ha? Nagambala si Oleg, agresibo. Ano ito? Anak na babae ko. Mayroon ka bang mga dokumento upang mapatunayan ito? Tanong ng kalmado ang security guard. Anong dokumento? Siya ang aking anak na babae, sumpain ito. Isang sertipiko ng kapanganakan, halimbawa. O isang nakasulat na pahintulot mula sa ina. Naging maputla si Oleg. Wala. Samantala, si Dasha ay dial na ang numero ng kanyang ina sa kanyang cellphone. Mommy, nandito si tatay at sinabing pinabayaan mo akong sumama sa kanya. Totoo ba ito? Si Anya, sa trabaho, ay nadama ang kanyang dugo. Hindi, pag-ibig. Hindi kita hinayaan. Si Uncle Vicha doon. Bigyan mo siya ng telepono. Ang security guard ay nakinig sa nabalisa ng mga tagubili ni Anya at tumango.
Naunawaan. Huwag kang mag-alala. Ang bata ay hindi aalis dito. Makinig dito, ikaw, sinubukan ni Oleg na takutin, ngunit nasira ang kanyang tinig. Huwag hihinto ang isang ama na makita ang kanyang anak na babae. Tatawagan ko ang pulisya. Tumawag, sumagot si Uncle Vicha, na nag-dial, hayaan silang malutas ito. Napagtanto ni Oleg ang laki ng problema, ang ibig sabihin ng pulisya ay buletin, nangangahulugan ito na alamin ng kumpanya, nangangahulugan ito ng kanyang maruming pangalan. Ah, kalimutan mo ito, ungol niya, tumalikod. Pagkatapos ay maaari naming itugma ito ng maayos. At umalis siya, iniwan si Dasha na nanginginig sa pangangalaga ng security guard. Dumating si Anya sa loob ng 20 minuto, maputla, malamig ang kanyang mga kamay. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak na babae, nagpasalamat kay Uncle Vitya at, nang gabing iyon, ay nagsulat ng isang liham sa paaralan, walang tagapag-alaga na maaaring mag-alis kay Dasha nang walang kanyang nakasulat na pahintulot. Mommy, masama ba si tatay? Tanong ng batang babae bago matulog. Hindi, aking araw. Siya lang hindi natutunan kung paano maging isang ama. Bakit hindi ka natutunan? Walang tugon si Anya. Minsan ang mga tao ay hindi lamang natututo. Kinabukasan tumunog ang telepono. Ito ay si Ksenia Mikhailovna, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagkagalit. Anna, paano ka maglakas, loob na security ang paaralan laban sa ama ng iyong anak na babae. Ito ay walang katotohanan. Sinubukan ng iyong anak na kunin ang aking anak na babae nang walang pahintulot, lasing. O ginawa mo? Sa palagay mo normal ba ito? Lasing? Hindi umiinom si Oleg. Umiinom siya araw-araw at alam mo ito. Magsasampa ako ng isang kahilingan upang paghigpitan ang iyong mga pagbisita. Para sa paninirang puri. Gawin ito. Ngunit magkaroon ng kamalayan na ang lahat ng mga pag-usap ay naitala. Pagkalipas ng isang linggo, dumating ang mga panawagan, hiniling ni Ksenia Mikhailovna, sa pamamagitan ng korte, ang karapatan ng kanyang mga lola sa ina na magkaroon ng irregular na pakikipag-ugnay sa kanilang apo. Kahaliling katapusan ng linggo, magkasanib na bakasyon, aktibong pakikilahok sa edukasyon. Sinuri ni Nina Vladislavovna ang mga papeles na may isang ironic na ngiti. Kawili-wili. Ang batas sa katunayan ay ginagarantiyahan ang mga lolo't lola ng karapatang magkakasama hanggat hindi ito nakakasama sa kagalingan ng bata. At ano ang bilang ng kagalingan? Psikolohikal na kaginhawaan. Seguridad, katatagan. At, mula sa sinabi mo sa akin, ang pamumuhay kasama ang mga taong ito ay nagnanakaw ng iyong anak na babae ng eksakto. Ngunit ang hukom ay maaaring pilitin silang magkita. Maaari kang mag-order ng mga pagbisita, ngunit hindi mo mapipilit ang pagmamahal, lalo na kung may mga saksi sa hindi naaangkop na pag-uugali ng mga naganap. Ang paglilitis ay isang mas panahunan na labanan kaysa kay Anya. Si Ksenia Mikhailovna ay dumating ng buong lakas, ang kanyang mga kapatid na babae, isang kapitbahay bilang isang nakasaksi, kahit na isang malayong pinsan na walang nakakaalam. Lahat sila ay nagsalita ng sabay-sabay, pagpipinta ng isang larawan ng kabanalan, ano ang isang dedikadong lola. Itinaas niya ang kanyang apo mula noong siya ay isang sanggol. Pinakain siya, dinala siya sa parke, at ngayon ang masamang anak na babae na ito ay nagpapanatili sa kanya. Si Nina Arkayevna, kasama ang kanyang butas ng ngiti, ay napanood ang paningin. Pinakinggan ni Anya ang lahat ng iyon at nagtaka, naniniwala ba talaga sila na ang mga kasinungalingan na ito, o nasanay na ba sila sa pag-ulit ng mga ito nang hindi kahit na napagtanto ang kamangmangan? Nang dumating ang kanyang pagliko, iniulat niya ang mga katotohanan na may katahimikan na nagulat kahit na ang abogado mismo. Pinag-usapan niya ang gabing iyon kasama ang mga panauhin ng kanyang lola, ang insidente sa paaralan, ang patuloy na kahihiyan at pagtatangka ng blackmail. Mayroon ka bang mga saksi, tanong ng hukom, na nakasandalang bahagya? Narito ang security guard ng paaralan upang magpatotoo. Isang kaibigan na nakatago sa amin pagkatapos ng episode na iyon. At may mga pag-record ng tawag. Ang mukha ni Ksenia Mikhailovna ay naging lila. Ito ay paninirang puri. Blatant kasinungalingan. Hindi ko kailanman. Ksenia Mikhailovna,
pinutol ng hukom, sa isang tinig na walang tugon, magkakaroon ka ng iyong oras upang magsalita. Ngayon ay manahimik ka na. Ang patotoo ni Uncle Vicha, ang security guard, ay mapagpasya. Ang isang tao na may dalang militar, na may mga taon na hindi magagawang serbisyo, inilarawan niya ang eksena na may katumpakan na kirurhiko, ang individual ay malinaw na nakalalasing. Ang bata ay umiiyak, lumalaban. Napamagitan ako dahil ito ang aking tungkulin. Nakita mo ba siya dati sa paaralan? Hindi, Ginoo. Karaniwan, ito ang ina o tiyahin na si Lena na pumili ng batang babae. Pagkatapos, ito ay si Lena. Pinag-usapan niya ang gabing iyon ng mga hiyawan sa ilalim ng bintana, ng pagkabigla ni Anya at ang desperadong tanong ni Dashka, bakit ganyan ang hiyawan ni Lola? May nagawa ba akong mali? Ang takot na nasilyuhang sa bata na inilarawan niya ay nakikita. Ang mga argumento ng pamilya ni Xenia ay gumuho tulad ng isang bahay ng mga card. Maraming drama, napakakaunting mga katotohanan. Malinaw ang hatol, pinapayagan ang mga pagbisita, ngunit isang beses lamang sa isang buwan, sa ilalim ng pangangasiwa ni Anya. Walang mga bakasyon na magkasama. Walang pagkagambala sa edukasyon. Iniwan ni Xenia ang silid na nanginginig na may galit na dumura sa pagitan ng kanyang mga ngipin, hindi ito natapos. Maglalaban ako hanggang sa huli. Patunayan ko ang aking sarili ng tama. Ngunit si Anya ay hindi na inalog. Sa unahang pagkakataon sa mga taon, naramdaman niya ang bigat ng batas sa kanyang tagiliran at nakasuot ito. Ang buhay ng kaunti ay nagsimulang muling ayusin ang sarili. Inangkop ni Dashka sa bagong gawain, tumigil sa pagtatanong tungkol sa kanyang lola, nakita ang kanyang ama na sporadically, mga pagpupulong na tila katulad ng mga obligasyon kaysa sa mga sandali ng pagmamahal. Si Oleg, malinaw na hindi komportable, ay hindi alam kung paano punan ang katahimikan sa pagitan niya at ng kanyang 7 taong gulang na anak na babae. At siya naman, ay nadama ang distansya na ito bilang isang kawalan ng laman. Ito ay sa Child Development Center na nagbago ang lahat. Si Anya ay nagpalista ng Dashka sa sayaw, pagguhit at mga klase sa Ingles, at naroroon, kabilang sa mga makukulay na corridors at pagtawa ng mga bata, na ang kapalaran ay nag-aanak ng isang bagong kabanata. Kinuha ni Mikhail ang kanyang anak, Art o tema lamang, tulad ng tinawag sa kanya ng lahat, sa isang robotics workshop. Ang 8 taong gulang na batang lalaki ay nahihiya, ngunit may masigasig na katalinuhan. Ilang taon na ang nakalilipas, nawala ang kanyang ina, at siya ay natitisod pa rin sa kanyang kawalan. Natagpuan siya ni Dashka na nag-iisa sa pasilyo, na ang kanyang mga mata ay nakababa at ang kanyang mga kamay ay nasa kandungan pa rin. Bakit hindi ka nakikipaglaro sa ibang mga bata? Tanong niya, diretsyo kung ang mga bata lamang ang maaaring. Hindi ko ito naramdaman pag-urong niya. Bakit? Bakit hindi? Ako si Dashka. At ikaw? Artem. Ngunit tinawag ako ng lahat ng tema. Nasaan ang iyong ina? Ang anino na dumaan sa mukha ng batang lalaki ay biglaang nadama ni Dashka na lumago ang hangin. Namatay siya. Para sa kanya, ang mga ina ay walang hanggan tulad ng araw o kalangitan. Ano ang ibig mong sabihin na matay siya? Saan ka nakatira noon? Sa aking ama at lolo. Cool ba sila? Ang tatay ko ay cool. Ang lolo ko rin, malungkot lang talaga siya. Iyon ay kapag ang isang matangkad na tao, na may baso at isang mahinahon na postura, lumapit. Anak, nakikipagkaibigan, ngumiti siya. Tatay, ito ang Dashka, ipinakilala ni Tema. Nice to meet you, Dashka. At nasaan ang iyong ina? Nagtuturo siya ng sayaw dito. Siya ay isang guro, sagot ng batang babae, buong pagmamalaki. Nakikita ko. Well, Tema, malapit nang magsimula ang iyong klase. Nagpaalam ang bata at napanood si Dashka hanggang sa nawala siya sa pintuan. Kapag natapos ang mga aktibidad, nagkita sila muli sa parehong pasilyo. Natuwa ang tema tungkol sa mga robot at mga utos sa programming. Si Dashka ay nagsagawa ng mga hakbang sa sayaw, tumatawa nang magkamali siya. Ang mga magulang, habang naghihintay, nagpalitan ng hitsura at pagkatapos ay mga salita. Si Mikhail ay isang programmer, nagtrabaho ng malayuan. Ang kanyang asawa ay namatay dahil sa cancer sa 1 taon at kalahati ng mas maaga,
at mula noon ay pinalaki niya ang kanyang anak sa tulong ng kanyang ama. Dapat itong maging mahirap, puna ni Anya, na may tunay na pakikiramay. Yeh! Sa una, ito ay impyerno. Si Tema ay sumigaw tuwing gabi, hinahanap ang kanyang ina sa paligid ng bahay. Ngayon ay mas mahusay, ngunit parang may nawawala. Napansin ni Anya na ang tao, kalmado, isang maliit na melancholic, ngunit may isang katapatan na humipo sa kanya. At ang kanyang ama? Tanong ni Mikhail na nagpapahiwatig ng Dashka na may maingat na kilos. Diborsyo. Nakikita niya siya paminsan-minsan, ngunit komplikado ito. Naiintindihan ko. Lahat ay may sariling mga laban. Samantala, inayos na ng mga bata ang kanilang susunod na pagpupulong. Nangako si Tema na turuan si Dashka kung paano magprograma ng isang simpleng robot at ipinangako niyang ipakita sa kanya ang mga pangunahing hakbang ng isang ballet. Tatay, maaaring dumating si Dashka sa aming bahay, tanong ni Tema pauwi. Nag-atubiling si Mikhail para sa isang segundo, hindi sa pag-aatubili, ngunit dahil sa sorpresa sa kung paano natural ang ideya sa kanya. Kung pinapayagan siya ng kanyang ina, syempre. At, na parang sumasalamin sa mga saloobin ng batang lalaki, agad na tinanong ni Dashka si Anya, Nanay, maaari ba nating anyayahan si Tema sa hapunan? Namatay ang kanyang ina at nalulungkot siya. Huminto si Anya. Matapos ang diborsyo, isinara niya ang kanyang sarili sa isang bubble, pag-iwas sa mga bagong koneksyon, mga bagong pagsubok. Ngunit ngayon, tinitingnan ang kanyang anak na babae, naintindihan niya, marahil ito mismo ang nawawala. Siyempre kaya mo, mahal ko, sumagot siya, nakangiti. Ayusin natin ito sa susunod na linggo. Ang unang hapunan ay naganap sa bahay ni Mikhail. Dumating si Anya, natatakot na makaramdam si Dashka na matakot, ngunit ang batang babae ay agad na inangkop sa maginhawang apartment na nabighani ng mga robot ni Tema na nakakalat sa paligid ng silid. Si Boris Petrovich, ang lolo, isang matangkad na tao, na may pilak na buhok at mabait na mga mata, ay tinanggap ang mga ito ng isang init na nag-disarm ng anumang pag-igting. Isang retiradong doktor, hinati niya ngayon ang kanyang oras sa pagitan ng pagtulong sa kanyang anak na lalaki sa kanyang apo at ang kanyang pagnanasa sa karpintero. Dashenka, gusto mo ba ng pagmumolde? Tanong niya, kumuha ng harina at karne ng lupa mula sa ref, model ano. Tell me ni. Gawin natin ito ng magkasama. Ang tema ay isang dalubhasa at matututo ka. Tinakpan ni Mikhail ang mesa na may malinaw na plastik, habang si Boris ay kniided ang kwarta na may mga kamay na deft. Maaari ba kitang tulungan? Inaalok ni Anya. Walang paraan. Natawa ang matanda. Ikaw ang aming panauhin, Anya. Umupo ka, sabihin sa amin. Tungkol sa iyo. At sa gayon, sa pagitan ng pagtawa at nakakalat na harina, ang mga kwento ay nagsimulang dumaloy. Ibinahagi ni Boris ang mga nakakatawang kwento mula sa kanyang oras bilang isang doktor. Pinag-usapan ni Mikhail ang tungkol sa mga nakatutuwang bagay tungkol sa programming. Si Dashka, sa unahang pagkakataon sa mga buwan, narinig ang mga tinig ng lalaki na walang mga banta o hinihingi. Ang mga tinig na hindi nagdala ng pangangati o pagsalakay. Ito ay parang, sa unahang pagkakataon, ang mundo ay humihinga ng dahan sa paligid niya. Lolo, bakit baluktot ang aking mga pelmen? Tanong ni Dashka, bigo, tinitingnan ang kanyang clumsy na nilikha. Dahil nagmamadali ka, vno-check ka, sagot ni Boris, na may pasensya ng isang tao na niedad ang libong mga kwarta at libong buhay. Sa mas, tulad ng sa buhay, ang mahalaga ay hindi bilis, pag-aalaga. Pero hindi ako ang iyong vno-check ka, natawa ang batang babae, namumula. Sino ang nagsabi? Boris Petrovich kumindat na may isang ngiti na nagpalalim ng kanyang mga wrinkles sa mga curves ng pagmamahal. Ngayon mayroon akong 2 apo. Si Tema ang aking apo, kaya ang kanyang mga kaibigan ay akin din. Isang bagay sa loob ng Dashka na namumulaklak sa instant na iyon. Sa bahay ni Lola Ksenia, palagi siyang nakaramdam ng kaguluhan, isang pasanin na pinahihintulutan. Ngunit doon, sa gitna ng pagtawa at harina, siya ay naging iyo. Pag-aari. Ninanais. Pagkatapos ng hapunan, ang mga bata ay kumalat sa paligid ng sala na may mga larong board, habang ang mga matatanda ay nanatili sa kusina,
tinatangkilik ang mga tasa ng tsaa at tahimik na pagkumpisal. Sinabi ni Mikhail kay Anya tungkol sa kanyang trabaho, maliit na mga programa sa negosyo, nababaluktot na oras, ang malay na pagpipilian upang unahin ang kanyang anak. Matapos lumipas ang santo, bumaba ang kanyang tinig, na parang ang pangalan ng kanyang asawa ay isang marupok na talisman. Naintindihan ko na ang mga feed ng trabaho, ngunit nabubuhay ang pamilya. Kumita ako ng mas kaunti, totoo ito, ngunit ang tema ay hindi tumayo mag-isa. Hindi ko ito ipagpalit para sa anumang bagay. At paano siya nakitungo sa pagkawala? Naramdaman ni Anya ang bukol sa kanyang lalamunan kahit na bago siya sumagot. Mahirap. Ang unang 6 na buwan, bahagya siyang nagsalita. Kailangan kong tumawag sa isang psychologist. Tumingin si Mikhail sa kanyang mga kamay na parang ang pagkakasala ng kanyang anak ay isinulat sa kanila. Sinabi niya na ito ang kanyang kasalanan. Na hindi niya minahal ang kanyang ina, na hindi niya ito tinulungan. Bata na lohika, naiintindihan mo ba? Ngunit paano mo ipapaliwanag sa isang bata na ang kamatayan ay hindi parusa? Inisip ni Anya ang 7 taong gulang na batang lalaki na nagdadala ng timbang na nag-iisa, at isang bagay sa kanyang nasira. Ang mundo ay masyadong malupit para sa mga maliliit. At ngayon? Tanong niya, nanginginig ang boses niya. Mas mabuti. Mas mahusay mula nang lumitaw ang iyong dashka. Maingat na itinuro ni Mikhail sa silid, kung saan ang mga bata ay tumatawa, naglalaro ng isang pag-ikot ng dice. Tingnan kung paano siya. Bago, siya ay isang multo. Ngayon ay nagniningning. Totoo ito. Si Tema ay hindi na ang sarado na batang lalaki mula sa unang pagbisita. Siya gestured, tumawa, hinamon si Dashka na may alam na hitsura. At Dashka. Diyos, kung gaano siya kasaya. Sa unahang pagkakataon sa mga buwan, nakikipaglaro siya sa isang tao sa kanyang edad na hindi napahiya sa kanya, ay hindi siya itinulak sa mga sulok. Nanay, maaari ba tayong bumalik dito? Tanong niya sa pagbabalik, na inaantok na sa bus, ang kanyang ulo ay nakapatong sa balikat ni Anya. Sinabi ni Lolo Boris na ako ang kanyang apo ngayon. Totoo ito, di ba? Totoo, Sonishko, bulong ni Anya, hinalikan ang kanyang buhok. At habang ang lungsod ay dumaan sa bintana, na nag-iilaw ng mga kumikislap na ilaw, naramdaman niya ang isang bagay na tila nawala sa kanya ng maraming taon, kapayapaan. Walang sumigaw. Walang tumawag sa kanya na walang silbi. Walang sinuman ang sumukat sa kanilang mga pagpipilian sa isang pinuno ng bakal. Basta init. Ang uri ng init na nagpapainit sa iyong mga buto sa taglamig. Ang mga pagbisita ay naging gawain. Isang Sabado sa kanilang bahay, isa pa sa Anya. Si Boris Petrovich, na sa loob ng ilang linggo ay naging tunay na lolo ni Dashka, dinala ang mga bata sa zoo sa Pasko, itinuro sa kanya kung paano mag-ice skate, at palaging tinanong na may isang twinkle sa kanyang mata, Dashenka, ipakita kung paano ka sumayaw. At sumayaw siya, umiikot sa paligid ng silid na parang ang sahig ay isang yugto, habang ang matanda ay pumalakpak sa kanyang mga kamay, buong kapurihan. Samantala, hindi nagpahinga si Ksenia Mikhailovna. Tumawag siya ng husto na hinihiling na makita ang kanyang apo. Sumulat siya ng mga reklamo sa mga ahensya ng proteksyon, sinusubukan na makahanap ng kasalanan kay Anya. Patunayan na ikaw ay isang masamang ina, siya ay dumula sa telepono. Ngunit ang mga komite na nagpakita, tulad ng Sabado ng umaga, nang ang 2 kababaihan sa malubhang demanda ay sinuri ang bawat sulok ng apartment, natagpuan lamang ang isang nakangiting anak, isang matulungin na ina at isang bahay na puno ng pagtawa. Ano ito? Tanong nila na itinuturo ang mga guhit ni Tema sa ref. Isang kaibigan ni Dashka, paliwanag ni Anya, mahinahon. Dumalo sila sa parehong sentro ng pag-unlad. At ang kanyang mga magulang. Madalas ba nilang bibisitahin ang iyong bahay? Minsan. Sumama kami ng maayos. Sinulat nila ang lahat. Hanggang sa sagot ni Dashka, nang tanungin kung masaya siya. Si nanay ay nagluluto sa akin, pupunta kami sa mga pelikula, at mayroon akong Lolo Boris ngayon. Gumagawa siya ng pelmeni at nagsasabi ng mga kwento. Itinapon ni Lola Ksenia ang aking plato sa sahig at sinabing masama ako, ngunit hindi ako. Sinabi ni Lolo Boris na ako ay isang prinsesa. Ang mga inspektor ay nagpalitan ng hitsura.
Ang mga bata mula sa mga nababagabag na bahay, alam nila ang mabuti. Ngunit si Dashka, isang mahusay na groomed, articulate na batang babae, na may mga mata na kumikislap ng pag-usapan niya ang buhay. Walang mga palatandaan ng pagpapabaya doon. Love lang. Ang hatol ay sumulat, sapat na mga kondisyon. Walang napansin na mga irregularidad. Sumabog si Ksenia Mikhailovna. Tumawag siya, nagmumura, nagbabanta, sinusuportahan ko ang lahat, ngunit hindi ako susuko. Ang batang ito ay akin. Ksenia Mikhailovna, sa wakas ay nawala ang kanyang pagkagalit. Nagkaroon ka ng isang pagkakataon na hindi saktan ang isang 7 taong gulang na bata. At nabigo ito. Hindi ako mabibigo. Patayin. Wala nang silid para sa lason. Hanggang sa isang gabi noong Marso, matapos matulog ang mga bata, hinawakan ni Mikhail ang kamay ni Anya at sinabi, simple. Anya, paano kung magpakasal tayo? Tumingin siya sa kanya, karera ng puso niya. Hindi ito isang katanungan. Ito ay isang katiyakan. Seryoso ka ba? Ganap. Ang kanyang mga daliri ay nakipag-ugnay sa kanya. Alam namin ang bawat isa. Kaibigan ang mga bata. Sambahin ka ng aking ama. Bakit maghintay? Paano kung mali ito? Naisip niya si Oleg, ang mga hiyawan, ang mga sirang pangako. Nagkaroon ako ng masamang kasal. Nawalan ka ng asawa. Alam natin kung gaano kalupitan ang buhay. Tiyak na para sa kadahilanang iyon, inalog niya ang kanyang kamay. Alam namin na walang garantisado. Ngunit hindi iyon nangangahulugang dapat tayong matakot na maging masaya. Hindi ka agad tumugon si Anya. Kailangan niyang digest ang ideya na, pagkatapos ng napakatagal sa kadiliman, may nag-aalok sa kanya ng isang flashlight. Siyempre, si Dashka ang unang nag-aproba. Mommy. Tumalon siya sa kanyang kandungan, nag-starry ang kanyang mga mata. Nangangahulugan ba ito na si Tema ang magiging tunay kong maliit na kapatid? At si Lolo Boris ba ay magiging aking lolo? Ganap, Solnishko. Wow! Sumigaw siya, niyakap siya. At maaari ko bang dalhin ang mga singsing sa seremonya? Kaya niya. Maliit ang kasal. Ang pinakamalapit lamang. Anya sa isang simpleng puting damit, Mikhail sa isang madilim na suite. Dashka, solemn, dala ang unan gamit ang mga singsing. Takot, mapagmataas, bilang ninong ng iyong ama. Hindi mapigilan ni Boris Petrovich ang kanyang luha. Sa wakas isang kumpletong pamilya, bulong niya, niyakap ang kanyang 2 apo na parang sila ang kayamanan na lagi niyang nararapat. Walang mga mapang, akit na partido. Isang hapunan lamang sa bahay, kasama si Lena at ang ilan sa mga kasamahan ni Mikhail. Ordinaryong kaligayahan, ang uri na hindi nangangailangan ng spotlight upang maging totoo. Nagpadala si Oleg ng isang formal na card, binabati kita sa iyong kasal. Si Ksenia Mikhailovna ay walang nagpadala. Ngunit, isang linggo mamaya, bumalik siya, hinihingi ang mga pagbisita. Ngayon na ang batang babae ay may isang bagong ama, kailangan kong tiyakin na ligtas siya. Sumigaw siya sa telepono. Sinuri na ng mga ahensya ng proteksyon. Walang mga reklamo. Pinananatili ni Anya ang kanyang boses. Hindi nila maintindihan. Ako ang lola, may karapatan ako. May karapatan kang hindi saktan ang aking anak na babae. At nawala siya. Natapos ang tawag doon. Pagkalipas ng mga buwan, opisyal na pinagtibay ni Mikhail si Dashka. Nakakuha siya ng isang bagong apelyido at, kasama nito, ang katiyakan na walang makakaalis sa kanya. At nang, 1 taon mamaya, ipinanganak si Mashenka, ang bilog ay nagsara ng 1 beses at para sa lahat. Si Dashka, ecstatic kasama ang kanyang papel bilang isang mas matandang kapatid na babae, ay tumulong sa mga paliguan, kumanta ng mga lulabis, ay nagpakita ng mga laruan na may otoridad ng isang maihangganan. Tunay siyang kabilang sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. At Tema? Bueno, si Tema ang proteksyon na kapatid, ang kasabwat, ang batang lalaki na, pagkatapos ng sobrang katahimikan, ay muling natuklasan ang kanyang tinig, at ngayon ay ginamit ito upang tumawa. At si Dashka, kasama ang kanyang 7 taong karunungan na parang bata, ay nadama na mahalaga, hindi mahalaga.
Tulad ng isang maliit na reyna ng isang kaharian kung saan ang mga patakaran ay idinidikta ng araw, ang masa na lupa sa pagitan ng kanyang mga daliri at amoy ng mint na dinala ng hangin mula sa hardin ng kanyang lolo. Si Boris Petrovich, na isang tao na may starch na demanda at walang katapusang mga pagpupulong, ay sumuko sa kagandahan ng simpleng pagiging isang dedushka. Kinuha niya ang kanyang mga apo sa datsa sa katapusan ng linggo, na nagtuturo sa kanila na makilala ang isang karot na umusbong mula sa isang damo, upang pumili ng mga strawberry nang hindi pinapahiran sila, maghintay, pasensya, maliit na prinsipyo, ang lupa ay may oras. At si Dashka, na hindi pa alam kung saan nagmula ang mga kamatis, kaysa sa mga istante ng supermarket, ngayon ay hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Namangha nang makita na ang mga buto na inilibing niya ay nabuhay muli sa anyo ng mga dahon, bulaklak, prutas. Dedushka, maaari ba akong magkaroon ng aking sariling libingan? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning na mas maliwanag kaysa sa araw ng Hunyo. Siyempre, ang aking reyna, sumagot siya, na ang pag-iisip na sumusubaybay sa puwang sa pagitan ng mga puno ng mansanas, kung saan itatanim ng kanyang apo ang kanyang hardin, at, na nakakaalam, alamin na ang ilang mga bagay ay nagkakahalaga ng paglilinang ng may pag-aalaga. Ang mga tag-init sa datsa ay isang walang katapusang pelikula, hubad na mga paa sa damo pa rin ang damo, na tumatakbo sa mga puno ng prutas, Mashenka na gumagapang pagkatapos ng asul na butterflies, habang si Tiema, na ngayon ay isang eksperto sa nabigasyon, na pinatnubayan ang kanyang remote na kinokontrol na bangka sa pamamagitan ng malagkit na tubig ng artipisyal na lawa. At Anya? Napanood ni Anya ang lahat mula sa ligtas na lugar na alam lamang ng mga ina, kung saan ang puso ay tumibok sa ritmo ng pagtawa ng kanilang mga anak at ang nakaraan, gayunpaman mabigat ito, natunaw tulad ng asukal sa mainit na tsaa. Hindi pa siya nangahas na mangarap ng ito, isang buong pamilya, kumpleto, na may amoy ng tinapay na gawang bahay at mga sheep na pinatuyo sa linya. Hanggang sa isang linggo, tulad ng anumang iba pa, nagpa siya ang fate na subukan ang kanyang bagong katahimikan. Ito ay sa Municipal Park, malapit sa lawa kung saan nakipaglaban ang mga duck para sa mga mumo kasama ang mga bata. Nagparada si Dashka sa kanyang bagong scooter. Inayos ni Tiema ang mga antena ng bangka. Si Mashenka ay nag-dolls sa lilim ng may borda na quilt na dinala ni Anya mula sa bahay. Si Boris Petrovich, na nakaupo sa isang kalapit na bench, na pinagtatalunan kasama si Mikhail ang pinakamahusay na paraan upang ayusin ang bubong ni Dacha, hanggang sa isang pansamantalang kilusan ay nahuli ang kanyang mata. Isang marupok na silweta, baluktot sa oras at sa pamamagitan ng isang bagay na mas malalim, lumapit sa mga hakbang na tila timbangin ang tonelada. Ksenia Mikhailovna. Ang mga taon ay inukit ang mga groove sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata, na dating matalim bilang mga blades, ngayon ay nawala na parang naghahanap ng isang bagay na alam nila na hindi nila mahahanap. Dashenka. Tumawag siya, ang boses niya ay isang thread ng pagod na sutla. Itinaas ng batang babae ang kanyang mukha, sumimangot. Ilang sandali, mayroon lamang ang tunog ng mga gulong ng scooter laban sa semento at ang malayong kawing ng mga ibon. Pagkatapos, instinctively, nagtago siya sa likuran ng malawak na mga binti ng kanyang lolo, tulad ng isang ibon ng sanggol na naramdaman ang anino ng isang mandaragit. Dedushka, sino ang tiyahin na ito? Bulong niya, masikip ang kanyang mga daliri sa kanyang shirt. Wala akong ideya, Zaychik, dapat ay nalito ka sa ibang bata, nagsinungaling si Boris Petrovich. Habang inaayos niya ang mga kontrol ng bangka na may pinag-aralan na kalmado, ngunit ang kanyang mga mata, sa likod ng kanyang mga salaming araw ay hindi kailanman pinalampas ang isang detalye. Si Ksenia Mikhailovna ay nanatili kung nasaan siya, isang estatwa ng pananabik sa gitna ng abalang parke. Napanood niya si Dashka, ngayon madilim bilang araw, ang kanyang buhok ay maluwag sa hangin, tumatawa sa isang bagay na sinabi ni Tiema. Napansin niya si Anya, matahimik, maganda sa paraang hindi lamang pisikal, ngunit sa halip ang kagandahan ng isang tao, na sa wakas ay natagpuan ang kanilang lugar sa mundo. Pinanood niya ang mga kalalakihan, ang isa ay tumutulong sa iba pang tiklop ang kumot, ang iba pang nakakataas na Mashenka sa kanyang mga bisig upang ang maliit na batang babae ay mas mahusay na makita ang mga isda sa lawa. Dashenka, paulit-ulit niya, medyo malakas, na parang ang dami ay maaaring masira ang hadlang sa oras. Lola, hindi mo ba ako naaalala? Ako si Lola Ksenia.
Ang batang babae ay umiling-iling sa kanyang ulo. Hindi. Ang lola ko ay si Lola Tanya na gumagawa ng blinis ng honey. At hindi siya. Si Tiema, mausisa, ay tumingin sa estranghero, ngunit walang sinabi. Inalog lang niya ang kamay ng kanyang kapatid na babae, isang kilos ng pagkakaisa ng bata na nagkakahalaga ng 1,000 mga salita. Noon ay nagising si Mashenka, lumalawak sa quilt, at inunat ang kanyang maliit na braso sa kanyang ina. Dahang kinuha siya ni Anya, ang kanyang mga mata ay nakikipagpulong sa Ksenia para sa isang segundo, isang pangalawa masyadong mahaba upang maging kaswal, masyadong maikli upang maging isang paanyaya. Tumango siya, iyon lang. Isang magalang na alon, walang laman ng puot, walang laman ng kagalakan, ang uri ng pagbati na ibinibigay mo sa isang kapitbahay na halos hindi mo alam. Halika, mga bata, oras na upang umuwi, Anya, ang kanyang boses firm ngunit hindi malupit. Dapat magutom si Mashenka. At ang bangka? Nagprotesta si Tiema, nag-aatubili na talikuran ang kanyang misyon sa naval. Bumalik siya ng nag-iisa, si Malish, nagbibiro si Boris Petrovich, inilalagay na ang remote control sa kanyang bag. Halika, ang iyong kapitan. At sa gayon ay nagtapos sila, isang prosesyon ng pagtawa at magaan na mga yapak. Dashka na nagsasabi sa kanyang kapatid tungkol sa isang ibon na halos nakarating sa kanyang balikat. Si Boris Petrovich na nagdadala ng natitiklop na upuan at ang bag na puno ng mga lampin at merienda. Si Mikhail ay nagtutulak sa stroller habang nababagay ni Anya ang sombrero ni Mashenka laban sa araw. Sinundan sila ni Ksenia Mikhailovna ng kanyang tingin hanggang sa siya ay naging isa pang figura sa abot, tanaw, isa pang anino sa mga puno. Pagkatapos, dahan-dahan, bumalik siya sa kanyang bench. Ang mga pigyon, natakot sa kanyang biglaang paggalaw, ay lumipad palayo. Nawala ang mga mumo ng tinapay. Ang isang ilaw na simoy ay kumurot sa ibabaw ng lawa, na parang ang kalikasan mismo ay nais na burahin ang mga bakas ng eksenang iyon. Ang bus stop ay ilang metro lamang ang layo. Wala pang 10 minuto, dumating ang sasakyan, at ang nag-iisa na babae ay umakyat sa mga hakbang kasama ang antala ng isang tao na hindi nagmamadali. Pagkatapos ng lahat, walang naghihintay sa kanya sa bahay. Walang tinig ang tatawag sa kanyang pangalan kapag binuksan niya ang pintuan, walang amoy ng mainit na pagkain ang babati sa kanya sa madilim na pasilyo. Samantala, sa maluwang na kusina ng isang maaraw na apartment, pinukaw ni Anya ang palayok ng sopas, nakikinig sa koro ng mga tinig na ngayon ay napuno ang kanyang buhay, ang mataas na pagtawa ni Dashka, ang masigasig na chatter ni Tiema, ang masayang bable ni Mashenka. Nanay, maaari ko bang ilagay ang mga napkin sa mesa? Tanong ng panganay na anak na babae na nag-aayos ng cutlery sa kabigatan ng isang hostess. Siyempre, si Sonishko ay sumagot kay Anya, nakangiti. Ginagawa mo ito ng maayos. At totoo ito. Ang bawat detalye, ang tinidor sa tamang lugar, ang kutsara na nakaharap sa tamang paraan, ay ipinagdiriwang, samantalang sa ibang oras, sa ibang buhay, ang parehong mga kilos ay magiging isang dahilan para sa repriman. Si Oleg, naman, ay naging isang talababa sa kasaysayan ng pamilya. Ang mga tseke ay dumating ng sporadically, ang mga tawag ay naging bihira, hanggang sa Pasko, isang card ang dumating na may isang nanginginig na lagda, to Dashka, mula sa tatay. Itinago ng batang babae ang sobre sa shoebox kung saan nakolekta niya ang mga hindi mahalaga na bagay, mga selyo, paulit-ulit na mga sticker, mga tala sa lumang paaralan. Hindi man lang ito nakabukas. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang ama. Ang isa na nagturo sa kanya kung paano sumakay ng bisikleta nang walang mga gulong sa pagsasanay, na ipinagtanggol siya mula sa mga monsters sa ilalim ng kama at, higit sa lahat, na hindi kailanman papayagan ang sinuman, kahit sino, na gawing mas maliit siya kaysa sa kanya. Samantala, sa isang maliit na apartment sa labas ng bansa, binibilang ni Ksenia Mikhailovna ang mga araw sa pagitan ng isang clumsy na tawag mula sa kanyang anak at isa pa. Binisita pa rin siya ng mga kapatid, ngunit ang mga pag-uusap ay palaging umiikot sa parehong tema. Ang kabataan ngayon ay walang pasasalamat, nagbuntong, hininga sila, habang ang tsaa ay pinalamig sa mga tasa. Tumango siya, ngunit hindi na nagkaroon ng lakas upang magtaltalan. Pagkatapos ng lahat, ano ang naiwan? Ang mga litrato sa dingding, isang sirang pag-aasawa, isang apo na hindi pa niya nakilala,
ay maalikabok na mga alaala ng isang script na siya mismo ang tumulong sa pagsulat. At habang ang mundo ay patuloy na umiikot, doon, sa talahanayan na may pag-ibig, si Dashka ay nagsilbi ng sopas sa pamilya, nang hindi alam na, sa isang lugar, isang babae ang nanonood. Pupunta siya sa basag na kisame at magtaka kung paano naiba ang lahat. Ngunit ang ilang mga katanungan, tulad ng ilang mga pintuan, ay hindi dapat buksan muli. Ang nakaraan, pagkatapos ng lahat, ay ang lugar kung saan pinapanatili natin kung ano ang hindi na tayo nagsisilbi. At ang hinaharap? Bueno, ang hinaharap na amoy tulad ng sariwang tinapay na lumalabas sa oven.